Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father Vic. Sinisimulan po natin ngayon ang panahon ng Kwaresma sa pamamagitan ng pagpapalagay ng abo sa ating mga noo, kung saan tayo ay paaalalahanan. Tandaan mo, tao, ika'y nagmula sa alabok at sa alabok magbabalik. Ano man yung mga pinakaiingat-ingatan at pinakamamahal natin na mga bagay o tao sa mundong ito, iiwan nating lahat yan. Hubad tayong dumating sa mundong ito, hubad din tayong babalik sa mundo. Kung ito ang paalaala ng Miyerkules ng Abo, papaano natin mapagsisikapan na maging karapat-dapat sa harap ng Diyos? Tatlong disiplina ang sinasabi ng Kwaresma. Una, paglilimos. Ikalawa, pananalangin. Ikatlo, pag-aayuno. Anong ibig sabihin? Ngayong panahon ng Kwaresma, higit tayong inaanyayahan na gumawa ng iba't ibang pamamaraan kung papaano makatutulong sa kapwa. Higit tayong inaasahan na sa panahong ito ng Kwaresma, tayo ay magbibigay tulong malasakit sa kapwa, lalo na silang nangangailangan. Maraming pamamaraan kung papaano tayo makakatulong. Sa buong simbahan ngayon, ipinapamigay ang mga envelope na nakalagay doon, feed to fast. O kaya naman pwedeng fast to feed. Ako ay magsasakripisyo para makapagbigay ng kagaangan sa mga nagugutom. Ibig sabihin, magbibigay ako ng kaunting halaga ayon sa aking kalooban para sa mga kapatid na nagugutom. At yan ay iipunin natin, isasubmit natin sa Diocese of Antipolo at isasubmit naman yan sa CBCP para sa mga proyekto na tutulong sa mga kapatid na nangangailangan. At dito sa ating dambana, sinisimulan natin ngayon yung tinatawag na 40 Days of Lent Plastic Bottle Project. Ito ay plastic bottle na araw-araw lalagyan natin ng cash kung saan yung sakripisyo natin sa bawat araw ay kino-convert sa cash. At ito ay gagawin natin for 40 days. Hindi ito lalagyan ng mga 25 centavo coins. Hindi ito lalagyan ng mga 1 peso o ng mga sukli sa inyong pamamalengke o sa inyong pag-grocery. Ang objective ng 40 Days of Lent Project ay madisiplina tayo araw-araw. Yung mga sakripisyo na gagawin natin araw-araw ay i-convert natin sa cash at ihuhulog doon sa plastic bottle na yon. At gagamitin natin yan sa ating mga outreach program dito sa ating dambana. Iyon ay ilan lamang sa pamamaraan para tayo ay makatulong at makapagbigay malasakit sa kapwa. Ikalawang disiplina ay ang pananalangin. Sa panahong ito ng Kwaresma, marami tayong mga gawain na naka-line up para matulungan tayo na tunay na makapasok sa diwa ng Kwaresma. Pananalangin. At sinasabi sa Ebanghelyo, kapag tayo ay magdarasal, siguraduhin natin na ito ay hindi pakitang tao lang. Kapag tayo ay magdarasal, siguraduhin natin na ito ay talagang nagmumula sa puso at hindi natin kailangan ipagsabi, ipangalandakan na tayo ay nagdarasal. Kaya nga ang sabi ng Ebanghelyo, kapag magdarasal ka, pumunta ka sa kwarto mo, isara mo ang pinto at bintana at doon kausapin mo ang iyong ama na nakakakita
sa mabuting ginagawa mo ng lihim at gagantihan ka ng Ama na nakakakita sa iyo sa mabuting gawa na iyong pinapakita sa Kanya. Ikatlong disiplina, pag-aayuno. Anong ibig sabihin? Didisiplinahin natin ang ating katawan sa kung anumang hilig ng katawan na ito. Tuturuan natin sa pamamagitan ng pag-aayuno ang ating katawan na may mga bagay na hindi natin dapat ginagawa. May mga bagay na alam nating masama at hindi dapat at nagiging dahilan para tayo ay magkasala. Kaya paano natin mapaglalabanan itong mga tukso na ito? Sa pamamagitan ng pag-aayuno, pagsasakripisyo. Kaya ito mga kapatid, ang tatlong disiplina na hihingin sa atin ngayong panahon ng Kwaresma. Paglilimos, pananalangin, pag-aayuno. At ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyaya na tunay nating seryosohin ang mga disiplinang ito na inaasahan sa atin upang katulad ng ating Panginoon, mapagtagumpayan din natin ang mga tukso na darating sa atin ngayong panahon na tayo ay maglalaan ng panahon sa pagtulong, pananalangin at pag-aayuno. Tandaan natin mga kapatid, sa ating pagsisikap na gampanan ang mga gawain na ito, nandyan ang demonyo para tayo i-distract. Nandyan ang kalaban para tayo ay ilayo sa disiplina na gusto ng Diyos na pasukin natin. Kaya magiging matindi ang labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Magiging matindi ang labanan sa pamamagitan ng Diyos at ng dyablo. Pero sino ang hahayaan nating magtagumpay? Nakasalalay iyan sa iyong malayang pagpapasya. Amen.